Bobo pala eh. Wala palang utak yung leader ng iglesia ni Manalo na nananakot ho sa akin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Andito na naman tayo para magbigay ng video reaction kung saan nga itong matapang na vlogger kung saan nga ay kanyang minura ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at yung mga member. Lalong-lalo na dito yung mga leader ng Iglesia ni Cristo at itong si Pastor Manolo kung saan nga sinabi niya pa na kung siya daw ang masusunod, dapat turuan ng leksyon itong mga leader na to kasi nga daw, dapat nga ay tanggalan ng ulo. Diba? Kaya naman marami ang nagalit sa kanya at ngayon ay hindi niya maiiwasan na pinagbabantaan ngayon ang kanyang buhay at pinaghahanap na nga siya at sigurado nakulungan ang bagsak niya kasi nga walang takot niya kasi nga siya ang pinakamatapang na vlogger na nakilala natin dito sa social media kung saan nga kat yung vice presidente natin na si Inday Sara Duterte ay kanya ngang minura at sinabi pang bulati at itong hindi katanggap-tanggap dahil nga yung mga pinagsasabi niya dito nga sa Iglesia ni Cristo ay hindi katanggap-tanggap at hindi niya maiiwasan talaga na at sino ba naman ang hindi magagalit dito sa kanyang pinagsasabi. Kaya naman ngayon ay pinaghahanap na nga siya at sigurado na kulungan ang bagsak nito ni Epifanio, 'di ba? Kasi naman dapat ilagay natin sa lugar ang ating tapang. Kasi nga hindi basta-basta ang mga tao lang ang nakakalaban mo at yung mga pinagsasabi mo ay hindi mo alam na meron palang kahihinatnan. Yung ngayong mga ganitong mga klaseng tao ay nako, parang tayo yung natatakot dito sa kanya, pero sa kanya ay napakatapang niyang idipinsa yung sila Marcos at Tambaloslos. Kung saan nga siguradong sigurado siya sa mga kanyang pinagsasabi na yung mga iglesia ni Cristo daw ay binayaran daw ng milyon-milyon. Lalo na nila Bato, Marcolita, at syempre nila Inday Sara. At kung ano-ano pang hindi magagandang salita ang kanyang pinagsasabi dito sa mga iglesia ni Cristo. Kung saan nga ay hindi na tama ang kanyang pinagsasabi. O diba? Sino ba namang matinong tao magsasabi ng ganun nga dapat daw, kung siya lang daw yung masusunod ay dapat daw ay tanggalan ng ulo yung mga leader ng mga Iglesia ni Cristo sa pamumuno nitong si Manalo. 'Di ba? Hindi naman siya inaano ng tao doon. Nagpipisrali naman sila. Kahit na binayaran niyo ano o ano pa man, wala na siyang pakialam doon. 'Di ba? Pero itong matapang na vlogger na to ay hindi pa rin tumitigil. At ngayon ay nagsusumbong nga sa kanyang video doon na pinagbabantaan daw siya ng mga Iglesia ni Cristo. Marami daw nag-message sa kanya ng death threat. Ngayon hindi naman niya kasalanan yun. Kasalanan mo yun dahil nga sa tabas ng dila mo. Napakatapang kasi ng bunganga mo kung ano-anong lumalabas sa bunganga mo. Kaya ano ngayon? Ano ka ngayon, 'di ba? Ipaglalaban ka kaya ng mga pinaglalaban mo diyan? Kahit sabihin natin na maraming nagme-message sa iyo, maraming sumusuporta sa iyo, pero yung buhay mo ay isa lang. Hindi kanila kayang ipaglaban ng buhay kasi sarili mo lang diyan. Kaya ingat-ingat ka kung saan ka pupunta kasi nga baka naglalakad ka na lang ay iwan mo lang kasi nga sabi mo 'di ba maraming nagbabanta sa iyo. At sigurado ikikilos na yung mga iglesia ni Cristo para ikaw ay ipapakulong kasi nga minention mo talaga yung mga pangalan nila at hindi na maganda yung mga lumalabas sa bunganga mo. Kaya kung ano mangyari sa iyo, walang ibang sisihin kundi sarili mo lang. Gusto mong sumikat, gusto mo lang mag-defend. Lahat tayo ay may freedom kung ano yung sasabihin natin, kung sino kakampihan natin.
Pero yung murahin mo yung relihiyon nila at yung murahin mo yung namumuno sa Iglesia ni Cristo ay hindi ka naman inaano ng tao, napakaraming tao. Hindi lang ikaw Christian, hindi lang ikaw, maraming tao, pero ikaw talaga. Ito yung sinasabi natin na bago ka respetuhin, irespeto mo muna yung sarili mo. Kahit nga vice presidente natin, hindi mo kayang respeto. Bagkos ay yung pang minamaliit at minumura at kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo. 'Di ba? Kaya ngayon naggaganon ka. Napakatapang mo talaga, pero titingnan natin kung hanggang saan talaga yung tapang mo. Ngayon ngang malalaking tao ang binangga mo. At sabi mo nga 'di ba, marami yung naggustuhan yung content mo kasi direct to the point. Tinitira mo. Sinasabi mo talaga kung sino yung tinitira mo. Ang tanong ngayon, kaya mo bang harapin kung sakaling ngang bigyan ka ng kaso or kakasuhan ka? Sigurado kakasuhan ka kasi nga sa mga pinagsasabi mo. At marami na ang nag-a-upload ng mga video mo tungkol sa mga panlalait mo at pamumura at pagbabanta mo sa mga taga-iglesia. Kahit nasabihin mo na hindi lahat ng mga iglesia ni Cristo ay yung tinitira. Kasi hindi naman lahat daw, sabi mo, 'di ba? Hindi naman lahat ng kaya yun, lahat tayo maging lesson learn ito na hindi tayo basta-basta magbitaw ng mga salita na hindi naman natin kayang harapin. Pero tingnan natin kung hanggang kailan yung tapang nitong si matapang na vlogger kung saan ay sikat na siya. At sigurado na nakarating na to sa mga taga-iglesia at sa pamunuan talaga ng iglesia na si Eduardo Manalo. Kasi nga, naku Diyos ko, wala kapatawaran yung mga sinasabi niya, 'di ba? Akala mo kung sinong makapangyarihan o sinong hari kung makapagsalita, 'di ba? Hindi natin alam kung anong background nito, kaya lang yung pinaglalaban niya nga itong si Marcos at itong si Tambalostos. Wala namang problema. Lahat tayong kaya nating i-defend kung sino yung gusto nating tao, kung sino yung kandidato natin. Pero yung magbitiw tayo ng mga salita na nakakatakot na at nakakakilabot, nako talaga ay meron talagang kapalit niyan o meron kabayaran ng lahat ng mga pinagsasabi mo. At sigurado naman hindi yan titigay yung mga taga-iglesia. Lalong-lalo na kanya talagang tinitira yung pamunuan nito at yung yung relihiyon nga ng iglesia. Hindi naman nga siya pinapakialaman, bakit nakikialam siya? Okay lang sana kung magbigay siya ng sarili niyang opinion, pero yung mga sinasabi ng tao na to ay hindi natin alam kung tama ba naman yung utak nito or nano. Kasi nga ibang-iba na yung pinagsasabi niya, walang prinong-prino. Kasi nga matabang na vlogger nga siya, 'di ba? Kahit nga vice president nga natin na si Sara Duterte ay kanyang minura. Tinawag na bulate, magnanakaw. Pero yung tanong, kaya niya ba napatunayan na yun na nga yung tao? Diba? Kasi walang nakakaalam. Kasi nga kinakaso pa nga yan. At yung mga dinefend niya, gaya nga ni Congressman Marcolita, lahat ng mga kandidato dyan o mga politiko dyan na nakaupo sa pwesto ay merong sariling mga confidential fund. Pero itong ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte, ay iwan ko lang kung bakit ito yung tinutumbok nila. Kasi tatakot nga sila na ayaw nila na isang Duterte ang mamumuno. Kasi alam nila na once na tumakbo nga presidente itong si Vice President Sara Duterte, sigurado naman nanalo. At magsisilabasan yung kanilang baho. Kaya naman lahat sila ay gustong-gusto nang ma-impeach nga itong si Vice President Sara Duterte nang sa ganon nga ay hindi nga makatakbo bilang presidente sa susunod na halalan. Pero ayan, tingnan natin kung ano nga ba ang maaaring mangyari.